Hindi totoong buntis ako. Luha ang deklara ni Olivia. Nagawa ko lang iyon dahil wala na akong ibang paraan para payagan ninyo akong magstay rito at hintayin na dumating si Mikey. Gusto kong makasama si Mikey at matutuhan niya akong mahalin. Dahil sinundan iyon ng impit na pag-iyak. Dahil akala ko nagmamahal lang ako ng totoo. Halatang gulat ang lahat. Wala ni isa mang nakapagsalita sa mga ito. Accomplice niya ako. Pag-amin ni Crisilda nang pukulin ito ng tingin ni Freddy. Naawa kasi ako sa bata. Nakita ko kasi ang sarili ko sa kanya, Alfredo. Huwag mo naman akong tingnan ng ganyan. Sa luhaang mga mata, tiningnan niya si Freddy. Namumula na ang mukha nito. This is all insane. Kapag kuwain sabi ni Freddy. Pati ako ay nagawa ninyong lukuhin. How could you do all this to me? Alfredo, intindihin mo naman. Kalokohan! Tinabig ni Freddy ang kamay ni Crisilda nang akmang hahawakan ito ng babae. Pagkatapos ay tuloy-tuloy itong pumanhik sa hagdan. Alfredo, pag-usapan natin ito. Natataranta ng pahabol na sabi ni Crisilda. Nandito na si Mikey. At saka lamang napansin ni Crisilda ang kasama ni Mikey. Sa nagtatanong ng mga mata, ay ipinukol nito ang tingin sa pamangkin. Asawa ko na si Marie Auntie, sabi ni May. Sabay akbay kay Marie. Biglang hinimatay si Crisilda. Walang hiyang batang iyon. Bigla na lang nag-asawa. Sisinghot-singhot na sabi ni Crisilda. Nimi hindi man lang tinanong kung gusto ko bang babaeng iyon para sa kanya. Pagkatapos kong pumapil sa kanya bilang ina-inahan niya, ito pa ang isusukli niya sa akin. Basta na lamang siyang nagpakasal sa isang babaeng hindi ko gusto para sa kanya. Hindi naman ikaw ang makikisama sa kanya, Andy. Mahinang sabi ni Olivia habang nag-iimpake. Napatingin ito sa kanya. Iyon lang ang masasabi mo? Pagkatapos ng lahat? Ganoon na lang? I realize I can't do anything about that now. Malungkot na sagot niya. O tamang sabihing madali lang tanggapin iyon dahil napagtanto niya na hindi siya nagmahal ng totoo. Hindi kalokohan lang. Hindi kabaliwan lang. Mahal na niya si Freddy. At ngayon pa lang siya nagmamahal ng totoo. Ngayon pa lang. Aalis ka na ba talaga? Pinahid ni Crisilda ang mga luha sa kanyang mga mata. Wala nang dahilan para patuloy akong magstay rito. Naiiyak na rin na sabi niya. Galit na rin sa akin si Freddy. Ang kapal naman ng mukha ko kung hindi pa ako aalis pagkatapos ng lahat. Dapat lang naman na magalit siya. Dapat lang, Andy. I'm sorry. Wala akong nagawa. Hindi ninyo kasalanan ito. Walang ibang dapat sisihin kundi ako. Muling napaiyak ito. Pero kinonsinti kita. Lalo lang ginawang komplikado ko ang lahat. Wala namang ibang nasaktan sa bandang huli, kundi ikaw lang. Paano iyan? Kung kailang gustong-gusto na kita nakapamilya, saka pa naman nangyari ito. Maagap niyang pinahid ang mga luhang nanambili sa mga pisngi niya bago inabot ang maliit na unan sa ibabaw ng kama. Pwede ko bang iuwi ito? Souvenir, you know. Dalhin mo kung ano ang gusto mo. Sagot ni Crisilda sa basag na boses. Kung pwede na rin lang sanang iuwi si Freddy. Dugtong ng isip niya. Kung pwede lang sana. Pagkatapos ng madramang tagpong iyon,
Natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa harap ng pinto ng silid ni Freddy. Kanina pa niya gustong ibagsak sa ibabaw ng pinto ang nakakuyom na mga kamay niya. Kanina pa niya gustong magsalita. Hindi lang niya alam kung paano pagsisimulan ang nais niyang sasabihin. Hiyang-hiya siya kay Freddy. Magpapaalam na sana ako. Sa wakas ay nasabi niya pagkaraan ng ilang sandali. She heard no response. Alam ko galit ka sa akin. Sino ba namang hindi magagalit sa tulad ko? Tulad kong tanga. Irresponsable. Boba. I'm sorry, Freddy. I'm sorry. Hindi ko alam. Dito ko pa matutuhan ang pinakamalaking leksyon sa buhay ko. Dito ko natutuhan na ang pag-ibig ay hindi isang laro. Na may masayang masakit na kahulugan ng totoong pag-ibig. Tuluyan nang nalaglag ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam na ako ang higit na masasaktan pagkatapos ng kalokohang nagawa ko. Siguro nga minahal ko rin si Michael. Pero hindi pala katindi sa nararamdaman ko ngayon. Ang nararamdaman ko sa kanya noon. Kasi ang leksyon na natutuhan ko ay makikilala kong taong totoong gumawa ng tirahan sa puso ko. Kasi mahal na kita, Freddy. Wala pa rin siyang naririnig na boses mula sa loob ng silid. Nang lumingon siya, ay saka lamang niya napansin si Crisilda na nakatayo sa pintuan ng silid nito. Luhaan na rin ito habang nakatingin sa kanya. Parang gusto nitong itanong kung bakit hindi niya sinabi rito ang totoong nararamdaman niya. Ngunit parang hindi rin ito nakapagsalita. Tahimik niyang binitbit ang mga gamit niya bago nagmamadaling tinulunton ang kahabaan ng hallway. Mabibigat ang mga paa niya. Halos hindi niya maihakbang ang mga iyon. Higit sa lahat, isang hindi mapaliwanag na sakit ang nararamdaman niya. Sana kung ganoon kadali siyang nakarating sa hasyenda noon, ay ganoon din kadali lisanin iyon. Pero hindi. Sa kabila ng pamimilit ni Crisilda na ipahatid siya sa bayan, ay nagawa pa rin niyang umalis ng mag-isa. Bago tuluyang lumabas ng gate, hindi niya napigilang lumingon muli sa malaking bahay. Sana ay pwede niyang makita si Freddy sa isa sa mga bintana niyon. I'm sorry kung nasaktan kita. Naalala niya ang sabi ni Michael nang magkausap sila kanina. Totoong hindi kita sineryoso. Pero alam kong ganoon ka rin sa akin, Olivia. Kahit kailan ay hindi ako natutong magmahal ng iba. Dahil iisang babae lang ang laman ng puso ko. At si Marie iyon. Hindi mo rin ako minahan. Hindi mo kasi alam kung ano ang totoong kahulugan ng pag-ibig. I may be a lousy person, but I know what real love is all about. Nakita ko. Nararamdaman ko, Olivia. Naranasan ko. At iyon ang kulang sa iyo. Sana ay makita mo rin ang totoong pag-ibig. Ramdam niya ang pagmamasa ng mga mata niya nang magbalik sa kasalukuyan. Nakita ko na. Naramdaman at naranasan. Mahal kita, Freddy. Nasasaktang bulong niya bago inihakbang ang mabibigat na paa. But I'm wrong for you. I wanted you more than I'd ever wanted anything. But I'm wrong for you. Nang dumating ang tricycle, ay agad na siyang sumakay. Saka lamang muling tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. What are you waiting for? Nakapamaywang na bungad ni Crisilda sa silid ni Freddy. You heard everything Olivia said, right?
Ano pang tinatanga-tanga mo riyan? Aren't you going to do something? Nakatayo sa harap ng pagbubukas sa patio si Freddy at nasa malayo ang tingin nito. Oo, narinig niya ang lahat ng mga sinabi ni Olivia. Bawat salita ay tumago sa kanyang puso. Bawat kataga ay mahirap kalimutan. Pero I fell in love once, and it gave me so much pain. I can't afford another heartache. For pity's sake, Alfredo. That was many years ago. Buksan mo na ang puso mo. Huwag mo nang ikulong ang sarili mo sa mga alaala ng first love mo. Si Abigail. Anong plano mo sa kanya? Totoo ba ang sabi ni Roberto na gusto mo siyang pakasalan? Natutup niya ang kanyang noo. Nagkausap na kami ni Abigail. And what? Gusto ko mag-isip. Ibinalik niya ang tingin sa malayo. Gusto ko si Olivia para sa iyo. Tila hindi na nakapagpigil na sabi nito. Olivia is too young for me. Napabuntong hininga siya. Katulad din siya ni Michael. Irresponsableng mag-isip. Sooner or later, magbabago rin ang lahat at marirealize niya na hindi pala niya ako totoong mahal. I saw the pain in her eyes, Alfredo. Nagsusumamo na boses nito. I saw on her face how she felt. Totoong mahal ka niya. Lilipas din iyon. Sagot niya na hindi pa rin inaalis sa malayo ang tingin. Hanggang kailan mo gagawin ito sa sarili mo? Tanong nito. Hanggang kailan mo sasabihing lilipas din ang mga nararamdaman ng bawat babaeng nagmamahal sa iyo? Hanggang kailan mo pahihirapan ang sarili mo? Oo. Iniwan ka ng unang babaeng minahal mo. Hindi niya sinupot sa simbahan sa araw ng kasal ninyo. Pero Alfredo, matagal na iyon. At hindi lahat ng babae ay katulad ni Abigail. Kinapani ang kanyang dibdib. Naroon pa rin ang sakit. Pero hindi niya matiyak kung para saan ang sakit na iyon. Hindi para kay Abigail. Natatakot siya sa ibubulong ng puso niya. No. He would not commit another mistake. I guess I need a break. Magbabakasyon muna ako sa States. Isang buntong hininga ang isinagot nito. Sa Maynila. Nagmistulang bodega ang master's bedroom sa dami ng imported goods na nakatambak noon. Halos mataranta ang mama at papa ni Olivia sa pag-aayos ng mga napamili ng mga ito. Ito na lang ang ibibigay natin kay Adora, sabi ng mama niya sa kanyang papa. Hawak nito isang maliit na Statue of Liberty. Gusto mo bang ihagis ni Adora pabalik sa iyo? Ang walang kwentang reboltong iyan? Kontra ng papa niya. Importanteng kliyente si Adora. Remember, dapat ay may value ang ibigay natin sa kanya. Baka hindi na tayo tulungan noon sa negosyo natin. Sa bagay, humaba ang namumulang nguso ng kanyang mama. Kahit morena, mahilig pa rin ito sa mga lipstick at damit na matitingkad ang kulay. Tama na siguro ang Louis Vuitton na bag. Ano sa tingin mo? Tumikim siya sa pintuan at automatikong napatingin sa kanya ang mga ito. Mabuti at naisipan mo pang umuwi. Nakataas ang kilay na tanong ng kanyang mama. Saan ka ba nagbabakasyon? Sa Cebu. Matamlay na sagot niya. Sa kaisa-isang ginawaran ng halik ang kanyang mga magulang. Hindi ka na nagsawa sa Cebu? Tumayo ang mama niya at hinila siya paupo sa couch bago itinambak sa harap niya ang mga dala nitong pasalubong mula sa Amerika. I'm sure bagay sa iyo ang lahat ng iyan. Binili ko pa iyan sa Beverly Hills.
May pagmamalaki pang sabi nito. Kailan tayo pumunta sa Beverly Hills? Sabad naman ang tanong ng kanyang papa. Siniko ito ng mama niya. Makikialam pa. Basta pumunta tayo sa Beverly Hills. Sagot ng kanyang ina. At dito na po nagtatapos ang part 11 na ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.